Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ay sama-sama tayong dumako sa pagsamba at luwalhatiin natin ng Diyos sa kabila nga po ng ganitong uri ng pagsamba natin dahilan po sa karamdamang gumagalaw sa buong mundo. Ako'y naniniwala ito'y isa na pong paraan ng Diyos upang ipalaala sa atin na mayroon tayong tungkuling siya'y dakilain pasalamatan sapagkat siya Diyos na nagpakasakit alang-alang sa kaligtasan po natin. Tapos, marami na po ang nakalimot. Marahil, naalala ng Diyos ang kanyang pagpapakasakit ay binaliwala ng marami sa sanglibutan ito. Kaya po sa po ay nagkukontrol pa rin ang buong mundo. Kaya kapangyarihan niya ang gumalaw sa ating mga puso. Kaya kagalakan ko po na kayo pagalahanan, lalo na po kayong mananampalataya, na laging handa at laging tapat sapagkat siya ang pinakamabuti mong kasama, kaibigan, katulong sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sana po masumpungan nyo ngayong hapon sa pag-aaral natin, siya ang inyong asahan sa ganitong pagkakataon. Kayo po ay dadako sa ilang awitin at saka po paalaala at salamat po sa inyo. Binabati ko lahat ng nakikinig, lahat ng sumusubaybay sa pag-aaral po ng inyong pastor at salamat po sa inyong bigay na halaga sa inyong gawain bilang mga anak ng Diyos. Binabati natin ang mga taga Cardona, Santa Cruz at sa lahat na po ng ating gawain sa Binahican, doon po sa Alitas, doon po sa Maypulot, doon po sa Mauban, sa Lukban, sa Bordeos, sa Pulillo, at maging doon po sa Lucena, maging doon sa Louisiana, at maging sa Batangas kay Pastor Oliver. At maging kina Edwin, kana Milo, kana Victorino, kana Santiago, maging kana Josue sa Mindoro, dalangin ko, pagpalain po tayong lahat. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Tayo po'y magsipikit at tayo manalangin. Dakilang Diyos namin, pinasasalamatan po namin una sa lahat ay ang pagkaligtas po namin. Isang katotohanan sigurado ang kaligtasan sapagkat kayo hindi sinungaling. Pangalawa, hindi kayo magpapakasakit ng walang dahilan para sa amin. Kagalakan namin na hindi lamang po namin kayo kilala. Tinanggap pa namin tagapagligtas kayo at salamat po, naramdaman namin ang pagbabago mo sa buhay po namin sa kilos ng iyong banal na Espiritu sa amin, na siya rin nagtuturo, nagpapalaala, at gumagabay sa amin upang makapamuhay kami ayon sa kalooban mo sa amin. Muli po, dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan at sasambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po kami lahat sa aming pagsamba, pagpalain niyo ang inyong salita sa aming puso, maging tunay na aral at babala, upang lalo kaming makahanda sa pagbalik ng aming Diyos. Alam namin hindi na siya malayo, kaya dapat po kami laging maging tapat at totoo. Kaya pagpalain niyo po ang aming pagsamba ngayon at tulungan niyo po na kami ay magpapatuloy sa katapatan, sa paglilingkod at sa pagtulong sa gawain na ibigay mo sa amin. Pagpalain niyo kami lahat, pagpalain niyo ang salita sa aming puso. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Awit po tayo. Una po ay 179 sa ating English na awitin. Inyo pong awitin at awitin natin lahat. Leaning on the everlasting light. Sabi? Leaning
on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord to bear, leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Saan ho kayong nakasandal niyo? At sino po ang inaasahan niyo? Si Kristo dapat sa buhay natin. Ikalawang awit po natin ay sa bilang na 188 po. I belong to the King. Natin at alam nating tayo anak ng pagmamahal. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo nagkaganito. Kaya dapat din natin siyang balikan ng pag-ibig. Kaya kagalakan po namin na kayo ay aming naabot, kayo po nakasama namin sa isang pag-asa hanggang langit. Pagpalain siya na tayong lahat ng Diyos at tulungan tayong maging tapat. Tayo po makakarin ng tanging bilang. Tandaan po natin ang isang awit para sa atin.
muli po ay isang magandang hapon at sana po pagpalain tayong lahat, lalo na po ang mga salita ng Diyos na maririnig po ninyo. Ako po ay nagagalat na sa kabila ng ganitong sitwasyon natin, nakapagbibigay pa rin po tayo ng parangal, pagsamba sa Diyos bilang karapat-dapat ng mga sambahin. Kaya ngayong hapon po ay tayo mag-aaral na may kaugnayan po sa pagbabalik ng Panginoon. Sa Biblia po ay maliwanag ang kanyang mga palatandaan. Kung natatandaan nyo, sa Mateo 24 ay nagtanong ang mga apostol, ano ang palatandaan na kayo babalik? At ano ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan? At siya po ay nagsalita nang ipakita yung mga building doon sa Jerusalem. At ang sabi niya, walang bato na matatayo sa ibabaw ng ibang bato. Kung kayo po ay mapagbasa ng kasaysayan ng Israel. Ang Israel po ay sinunog ni Tito taong 75. Pagkalipas po ng kamatayan ng Panginoon. Sa mga tuwid, ang unang sinabi ni Jesus na walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak, nangyari sa bansang Israel. Sa Jerusalem, sa sudan po nila, ang isang nakalulungkot at nakalalagim na pangyayari, bunga ng kanilang rejection sa Misaya nila. Pangalawa, makikita po natin patuloy ang pagsasabi ni Jesus, dadami ang mga bulaang propita at mag-aangkin sila ang Kristo. Narito na po at tumatakbo na po ang ganitong mga mangangaral at marami nang inililigaw. At kung hindi raw tayo mag-iingat, maging ikaw na hirang na ay maililigaw tayo. Kaya dapat kayong magsikap, magtapat, na paniwalaang mas tama ang Diyos kaysa mapagkunwaring mga mangangaral. Pangatlo, dadami ang digmaan. Kung inyong nabalita kagabi, nakaharap tayo sa isang problema ng COVID-19. May digmaan po sa Libya at problemado ang ating mga kababayan doon at ang mga tao sa Libya. Kaibigan, ang digmaan ay patuloy na lumalaganap at patuloy na naghahanda sa digmaan ang mga bansa. Pang-apat, ang sabi sa Daniel, knowledge shall increase. Sasagana ang kaalaman at ito na po tayo. Dumating na tayo sa napaka-advanced na kaalaman. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami nang nakalilimot sa Diyos. Marami na tayong pinagkakalibunan. Panglima, ang sabi din ng Daniel, not only knowledge shall increase, but trouble shall increase. At ito po ngayon, ang pinagyayaman ng mga bansa, ang tourism, na kung saan pa ang mga traveler ay napakarami buhat sa iba't ibang bansa. Maging sa ating bansang Pilipinas, marami po ang gustong dumalaw, marami ang napapasyal sa ating magagandang tourist spot natin. Ebidensya na travel shall increase. Sapagkat ang pagsakay, ang mga sasakyang panlupa, pandagat, ay walang hinto sa patunay. Pang-anim, ang sabi, increase of people, paglago ng mga tao sa mundo. Nakita po natin sa kabila ng mahirap, patuloy pa rin po ang paglago ng populasyon sa buong mundo. At meron pa akong narinig kamakailan, habang ako'y nandiyan sa bayan, ang pagkakaroon ng quarantine ito ay maaaring maging dahilan ng iba yung pang paglago ng populasyon. Lalaraw ginagawa ang tao, maaaring gawin ay totoo. Yan po'y nasingot ko lang sa palipaligid at parang totoo. Bakit? Walang ginagawa eh. Pwedeng magkaroon na. Kaya minamalang lahat ng ito ay ebidensya na sinabi ng Kristo at panghuli, sasagana ang kahirapan. Simula na po, sa buong mundo ang kahirapan na ito, marami nang sumisigaw sa kawalan ng pangangailangan dahil lang sa lockdown. Ito ay isang ebidensya, ang Diyos ay totoo. Ngayong hapon, ang ating aralin ay matatagpuan sa aklat ng Juan 14. 3 talata lamang po sa unang bahagi ng John chapter 14. Kagalakan ko na nakikinig ang nasa ibang bansa,
Sana'y maragdagan pa ang tagapakinig sa ganitong mga pag-aaral. Tingnan po natin ang Juan 14, John chapter 14, buhat sa talatang 1 hanggang sa talatang 3. Babasahin ko po at inyong pakinggan, si Kristo po dito ang nagsasalita. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Ang kinakausap po ng Kristo ay mga mananampalataya. Una-una ay ang kanyang mga alagad, pero address din po sa ating mga mananampalataya ngayon. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Nagsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Kahit ko'y manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Pagpalain niyo po kaming lahat at sana'y makita namin ang mga salitang ito ay dapat namin angkinin sa aming puso. Sa ganitong lumalalang karamdaman sa buong mundo, huwag kaming maglumihanan. Kung kayo'y talagang malapit na pong bumalik, wala kaming dapat ipangamba. Sapagkat kung saan kayo naroon, doon naman kami doon. Nakapaghanda na kayo ng aming tatahanan. Isang lugar na walang kasalanan, walang problema, walang sakit, at walang kahirapan. Kagalakan ko po na kayo aming natanggap bilang tagapagligtas. At alam kong ang sinabi nyo sa mga talatang ito'y totoo. At dapat asahan namin lahat. Kaya ngayon nga po, sa aming pong pag-aaral, ay pagpalain nyo po ang mga katotohanan na ito na aming tutuklasin sapagkat alam namin ito'y totoo. Kaya pagpalain nyo po ang mga salita mo sa buhay po namin at magsilbing lakas at tibay at karagdagang kaalaman upang kami magpatuloy na tapat at maglilingkod po sa inyo. Katawan din sa aming maraming kasalanan, linisin mo kami sa maraming karumihan. Tulungan mo kami maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Inasan po namin, kayo'y kasama namin at maluluwalhati ka namin masasamba ayon sa inyong kalupukan sa amin. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Ngayon, salamat po. Kung inyo pong natatandaan, mayroon tayong tinatawag na isang Amerikan na bayani ng bansa. Na kung matatawag natin, siya po yung si MacArthur. Hindi po ba? Nang siya po ibabalik sa Amerika, mayroon po siyang sinabi sa mga Pilipinong kanyang nakasama. Sabi niya, ako'y babalik. At ito'y pinatunayan niya at muli nga siyang bumalik. Kung si MacArthur ay naging totoo, mas totoo ang Diyos. Mari hindi siya makabalik at siya mamatay. Pero ang krus, ang Diyos natin walang kamatayan, makapangyarihan at karapat-dapat pagtiwalaan. Mayroon po akong natuklasan na 4 na bagay sa kanyang pagbabalik. Ito po ang tatalakayin natin at sana po ay maging kalakasang espiritual po ninyo. Siya ay babalik. At tayo ay dadalihin sa lugar na kung saan po ay inihanda sa lahat ng taong naghanda rin. Kaya po ba'y handa na? Ang langit ay inihandang lugar sa mga taong naghanda na dito. Ang paghahandang dapat lang gawin, isang hakbang lang po ito. Tanggapin mo, aminin mo makasalanan ka. Pagsisihan mo ang kasalanan iyan. Lumapit ka sa Panginoon at tanggapin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Yun lang ho ang pinaka-preparasyong magagawa. Ang kaligtasan ay isang aginaldo, walang bayad na po ito. Ginawa na ni Kristo sa Kalbaryo, tapos na ang kaligtasan pinapangarap mo. Ang kailangan ay tanggapin mo na lamang po ito na parang aginaldo sa iyo ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y nangaligtas.
Hindi siya magitan ng iyong mga gawa, kundi ito'y ayon sa kanyang biyaya. Sa Romas 6:23, binayaran ng iyong kasalanan at ang kaligtasan na sabi doon ay kaloob na walang bayad. Tatanggapin mo lang ako si Kristo. At kung si Kristo ay nasa iyo, ligtas ka sapagkat siya'y tagapagligtas mo. Matitiyak ang kaligtasan ito, matitiyak mo rin ang pangakong ito sa iyo. Huwag kang magulumihanan. Ikaw ay may tahanan sa langit kung si Kristo ay tinanggap mo sa buhay mo. Sigurado po yan, ang Diyos po ang nangako niya. At kung saan siya naroon, kayo po ay doon. Tinanggap natin at ito ang pag-asa natin. Anong mga bagay ang ating dapat isipin po sa mga talata na ito? Number 1, ang pagdating ng Panginoon ay tinatawag kong sure event. Isang tunay na pangyayaring magaganap. Marahil nga, hindi na siya malayo. Kaya mandako kayo. This is a sure event. Talagang mangyayari po ito sapagkat siya ang nagsabi. Ang sabi niya, kayo'y ipaghahanda ko, huwag kayong magulumihan. Ako'y babalik at kung saan ako naroon, kayo naman ay naroon. Maliwanag po ang salitang yan, kaibigan. Kayo ba'y nakatitiyak? Kayo ba'y nakakasigurado ng katotohanan ito na kung dumating ang pagbalik nga ng Panginoon at itong katotohanan ito ay nasa iyo na si Kristo? Sana po tinanggap mo na siya. Gusto na po kayo. Sana ligtas na po kayo. Pangalawa, hindi po ito kahabaan. This is a surprise event. Kung nyo natatandaan sa Matthew chapter 24, ang sabi doon may dalawang gumigiling, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May sinabi rin doon, dalawang tao na punta sa bukid, isang kukunin at iiwan. Sa mga tuwid, isang sorpresang pangyayari po ito. Not only this is a sure event, this is a surprise event. Hindi mo akalain, ngayon na pala. Katulad ng COVID-19 na ito, hindi natin alam na darating. Pero dumating sa kanyang panahon. Wala pa nga akong gamot na natutuklasan upang ito po ay masugpo. Kaya kung inyong makikita po, katulad din sa panahon ni Noe, kung kayo po'y nag-aral ng chapter 24 ng Matthew. Ang sabi po doon, talatang 36, kung paano ang panahon ni Noe ay gayon din sa pagbabalik ng Panginoon. Sila'y nangagbabahay, nangag-aasawa, pinapag-aasawa, hanggang sa pumasok sa daong ang mag-anak at naiwan ang mga tao hindi na nampalataya. Kaibigan, ulitin ko, this is a sure event. Mangyayari po talaga ito. Hindi pwedeng hindi mangyari sapagkat Diyos ang nagsalita nito, alam niya ang ngayon, alam niya ang kahapon, at alam na ang darating na panahon. Kaya pagtiwalaan natin siya sa kanyang panahon. Pangalawa, this is a surprise event na. Hindi mo inaakala, hindi mo alam, pero dadating pala. Kaya sana po, maging handa po kayo, sapagkat yan naman ang sabi ng Diyos, humanda kayo at huwag magulumihan. Ako'y darating. At kung saan ako naroon, doon kayo doon. Kaya sa tatlong ebidensya po na akong sinabi sa inyo, may dalawang nasa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May dalawang gumigiling, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At katulad ka, panahon ni Noe, maraming hindi nila alam. Mahal katulad ng sinabi ng ating Pangulo, nagsasabong, naglalasing, lahat-lahat. At nasurpresa sila. Ganon din o sa panahon ng Panginoon. Maraming magugulat, maraming hindi mag-aakala. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay isang siguradong pangyayari, isang sorpresang pangyayari. Pangatlo, ito po ay seryoso. Not only sure, not only surprising, but this is a serious event. Bakit po seryoso?
Kaya nga po sinabi ng Diyos, huwag kayong magulumihanan. Kayo po'y dapat maging seryoso sa inyong pananampalataya. Maging totoo po tayo. Para po bang pag-aasawa? Para po bang pagtatrabaho? Dapat seryoso. Bakit to? Sapagkat lifetime po yan. For life ang lahat ng gagawin natin. Dito, hindi lang po for life dito. For eternity natin po ito. Kaya minamahal, ito po ay hindi lamang sure event, surprise event. Ito po ay seryosong event. Seryosong pangyayaring magaganap. At dapat kang maging seryoso sa iyong pagiging Kristiyano. Kami ng umaga, natalakay po namin nasayang na panahon sa tahanan. Kumusta na po ang tahanan? Sigurado po ba? Sigurado po ba ninyo? Ligtas ka? Ligtas ang iyong asawa? Ligtas ang iyong anak? Ligtas kayong mag-anak? Ulitin ko ang aking nabanggit. The family that worship together, praise together, and pray together, stays together. Ang pagkakaisa sa tahanan, lalo na po sa larangan ng pananampalataya, ay malaking bagay. Hindi mo alam. Mahirap kang maiwan ang kaibigan kung hindi ka ligtas. Kung mahal mo ang asawa mo, ikaw naman siguro ipinanalangin. Ikaw naman siguro binigyan ng paalaala. Kaibigan, mahirap maiwan. Si Kristo'y darating. Isang sorpresang pangyayari na hindi mo inaakala na katulad ng COVID-19 na ito. Hindi mo alam. Ang kalaban natin COVID, hindi natin nakikita. Si Kristo hindi natin nakikita at ang mga darating na panahon ay hindi natin nakikita. Pero ang lahat na sinabi ng Diyos ay totoo. Huwag kang mag-alinlan. Ang nangako ay sigurado. Kaya tulungan mo ang sarili mo sapagkat siya darating. Kailangan handa ka na ngayon. Ang ating pang-apat, this is a selective event. Bakit ko po sinabing selective? Darating ang Panginoon at pipiliin lang po niya ang ganang kanya. Naalala po ba niyo sa chapter 25 ng Mateo? Doon na lang ating bubuksan. Pamilyar sa inyo to, lalo na kayo mananampalataya. Pero kung kayo hindi mananampalataya, sa chapter 24 po, 31 to 34, ito po yung selective. Matthew 25, 31 to 33. Naalala po ba niyo na ikinumpira ng Diyos ang kanyang pagdating na ang lahat ng mga bansay maiipon sa kanyang harapan? Lahat ng uri ng tao ay darating sa harapan ng Kristo nito. Kaya nga po ang sabi sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang mamatay na minsan sa atin at pagkatapos nito ay paghukom. Sa dami na nang namamatay sa COVID-19 na ito, masasabi kong katalagahan ng Diyos. Bakit ito? Sabagat maliwanag ang kanyang sabi, itinakda sa mga tao mamatay minsan. Kaya po, dumating na tayo sa COVID-19 na ito, nakatakda talaga ang marami sa COVID-19 na ito. Walang ibang makababawi ng buhay kundi ang may-ari nito. Natapos pagkatapos ng kamatayan ng sabi, hukum. Sana po, hindi kayo hatulang maparusahan. Kaya dito po sa tinatawag na pang-apat na punto natin, this is a selective event. Bakit po? Naalala nyo sa chapter 25 ng Mateo. Ang sabi, tinipo ng mga bansa at ikinumpira sa tupa at kambing. Kung natatandaan nyo, ang tupay sa kanan ng Panginoon Jesus, sa kaliwa ang mga kambing. At may binanggit siya doon. Nasabi niya, sapagkat ginawa ninyo ito sa maliit, ang nasa bilanggo na inyong dinalaw, ang may sakit ay inyong pinuntahan, at sabi, ginawa ninyo ito, hindi sa kanila lang, kundi sa akin. Magsipasok kayo sa aking kaya. Pero ano sabi po doon sa mga kambing na larawan ng hindi mananampalataya? Hindi tinanggap si Kristo, hindi pinahalaga ng kanyang sakripisyo. Kaya nga po nakakalungkot, marami tayong kababayan, tao sa mundo, alam na alam ang kasaysayan ng Kristo.
idinula pa nga sa telebisyon si Kristo at ang buhay niya. Pero nakalulungkot, sa halip na tanggapin na lang ang kaligtasan na ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, gumagawa sila ng kanilang paraan. Ang talata pong bagay sa kanila ay ang Romans 1:21 hanggang 26, na kung saan sila'y nangagmarunong, pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan, sila'y naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kitang-kita po natin, daladala nila ang crucifix nila, daladala ang mga imahin nila, panay ang luhod sa mga ginawa ng tao sa halip na sa Diyos, na nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng kanyang ginawa. Minamahal, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya selective po ang pagdating ng Panginoon. Kanya lamang aangkinin ang mga nagtiwala sa Kanya. Bakit to? Sabi sa Juan 1:12, iyon ang kanyang mga anak. Iyon yung sinasabi sa pangkat ng 17 rin. Hindi ako nagkakamali ng Mateo. Nasabi niya, ako'y parang inahing manok na tinatawag ko kayo sa ilalim ng aking mga pakpak, kayong mga sisip. Ayaw niyo. Darating ang araw na sasabihin niyo, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, ngunit huli na kayo. Para po bang panahon din ni Noe, na nang lumaki na ang tubig, nagpuntahan ang mga tao sa arko ni Noe at kumakatok at nagsasabing buksan mo kami. Pero ang sagot ng Diyos sa kanila at sagot ni Noe sa kanila, Diyos ang nagsara, Diyos ang makapagbubukas nito. At nagsalita din ng Diyos sa atin, hindi ko kayo nangakikilala, sapangkat 7 ng Mateo talatang 21 at 25 o 24. Hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano mang paniniwalang hindi ayon sa Diyos ay hindi tanggap ng Diyos. Kaya kaibigan, ang pagbabalik ng Diyos may 4 na katotohanan. This is a sure event. Talagang mangyayari, kumanda ka po kapatid ko. Ihanda mo ang sambahayan mo. At kung ikaw ay hindi ligtas at kasama ka ng mga ligtas, kapatid na ligtas, panalangin mo ang kasama mo sa tahanan. Kung iyay si tatay mo, kung iyay mga anak mo, ngayon ay pagkakataon sapagkat makapagbabanding ko. Magkakasama kayo na hindi makalabas. Kailangan mong ipanalangin at turuan ng naranasan mo kay Kristo. Kaibigan, ito'y hindi lamang sure event. This is a surprising event. Bakit sa araw at oras na hindi mo naaalala, nakikita, naalaman, sa'y darating. At nakakalungkot na hindi ka naghanda sa pagbalik ng Panginoon. Pangalawa pang paghanda, maalala ko, ang kamatayan mo'y dapat mong paghandaan. Maaaring ngayon sa COVID-19 ka mamatay. O maaaring sa ibang paraan. Ang tanong ko sa inyo, handa ka na ba? Alam mo ba na darating ka sa hantungan ng buhay mo? Kahit kamatayan ay surprise event din. Maraming namamatay na hindi niya akalain ang paglabas niya sa tahanan niya ay huling labas na lang niya. Marami tayong nakakita sa aksidente, sa lahat ng pangyayari. Kaibigan, handa ka na. Pangalawa, sabi dito, pangatlo, seryoso po ito. Hindi po mangangako ang Diyos ng hindi totoo. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Gawin niyong seryoso ang pagtanggap mo sa Panginoon. Gawin mong seryoso ang pagiging Kristiyano mo at gawin mong seryoso na maakay mo ang sambahayan. Darating at darating siya. Pinakahuli, ito po ay selective na. Kasama ka ba sa mga tupan? O saan kang panig kasama? Katulad rin sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ang naging hatian. Parehong kriminal, nasa gitna ang Kristong kanapaglitan. Dapat ang isang kriminal na si Dimas, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong hari. Isang kriminal na naniwala ang tagapagligtas si Kristo. Isang kriminal na kanyang alam may kaharian ng Kristo na hindi katulad ng kaharian ito. Kaibigan, saan ka? Sa panig ng mga tupa o sa panig ng mga kambing na walang kaligtasan kay Kristo? Panghuli,
This is a supernatural event. Oh. Bakit supernatural? Kasi po, walang katulad ang pagbabalik ng Panginoon. Walang katulad. Maraming mga anghel na kasama siya. At kailangan mo, kaibigan, nakahanda ka na. Sana po, hindi lang yun narinig po ito. Siya babalik. Kumusta na po ikaw? Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Ligtas ka na ba? Sa panig ka kaya ng mga kanan ng mga tupa ng buhay? Ano sabi sa John chapter 10? Ang kanyang tupa ay nakikinig ng kanyang salita. At binibigyan ito ng buhay na walang hanggan. At sila ay hindi maagaw sa kamay ng Ama at sa kamay ni Jesus. Kayo po'y nakasigurado, silyado ang kaligtasan mo kung si Kristo ay nasa iyo. Kumusta po? Ulitin ko ang 5 puntos. This is a sure event. Pangalawa, this is a surprising event. This is a serious event. At pangapat, selective po ito. Hindi para sa lahat. Marami nag-aakalang lahat ay mapupunta sa langit pag ipinanalangin ng pare, pag ipinanalangin ng magdadasal. Sino sila para makiusap na tanggapin ang isang makasalanang hindi personal na tumanggap? Ang kaligtasan ko'y personal. Ikaw ay dapat magpasya. Aminin mong makasalanan ka, pero ang kasalanan mo may lunas na. Si Kristo ang kailangan mo sa kaligtasan hinahanap mo. At panghuli, this is a supernatural. Kaibigan, kumusta ka na po? Kumusta ang tahanan mo? May pag-asa ka na ba? Sana po, naabot ang buhay mo at kalooban mo para makapagpasya ka. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan na ito. Alam namin kayo darating. Ang mga nangyayari sa mundo, ebidensya ng sinabi nyo. Knowledge shall increase. Travel shall increase. At ito na po ngayon. Hindi lamang po yun, maraming digmaan, maraming kahirapan, dumadaming tao sa mundo na nakalilimot sa inyo. At sinabi nyo, darating ang iyong panahon. Kahirapan at ang lahat ng ito. Pero salamat po, dumating man ang lahat ng ito sa mundong ito na magulo. Meron kaming tinanggap na Kristong minsan ay naparito. Nagpakasakit at ginawa ang dakilang sakripisyo para kaming makasalanay makatagpo ng kaligtasan at bagong buhay sa Kanya. At salamat po, kayo tinanggap namin. Dati isang lasinggero po ang pastor na ito, isang taong walang simbahan, isang taong walang pag-asa ng langit. At marami na po ang nagkaganito. Kaya salamat po ang kayo'y tanggapin namin sa aming puso na bago ang lahat ng sa buhay po namin. At nabago rin ang aming pangarap, bago rin ang aming gawain. Higit sa lahat, may bago kaming landasin at pag-asa sa kamay ng aming Diyos. At pagpalain niyo po ang aralin, pagpalain niyo kami lahat. At salamat po, ang salita mo ito. Pagpalain niyo ito sa aming buhay, manatili kami nagtitiwala sa inyo na pinakamabuting kasama at kaibigan namin sa lahat ng pagkakataon. Alam namin, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, at kami iyong laging tutulungan. Pagpalain niyo ang aming mga narinig sa buhay po namin, at pagpalain niyo ang inyong mga anak, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang pangangailangan, at higit sa lahat, ang kanilang pagtitiwala sa inyo ay lalong magtibila. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Ulitin ko rin po yung paalaala, kailangan ng gawain natin ang inyong mga bahagyan po. Marami na pong nagpadala sa akin, nagalakan ko na kayo'y paalalahanan, partner mo ang Diyos. Siya may bahagi sa lahat ng ibinigay sa iyo. At ang bigay pagmamahal din, huwag kalimutan natin. Parangalan mo ang Diyos ng tinatangkilik mo. Yan po ay nasa Proverbs 3, sa talatang 5 pababa. Trust in the Lord and lean not unto your own understanding. Pagpalain po sana kayo ng Diyos, uwitin natin na isang bilang ulit. Banal at banal ang Panginoon.
huli-huli ang Panginoon. No? Ito po ay ating lagi na awit, 205 sa inyong mga bilang na awitin. Sana po tayo maging mga banal na anak ng Diyos. 205 sa inyong mga bilang na awitin. Amen? Kami, Panginoon, huwag namin malimutan na yung pinakamabuting kasama namin sa buhay. Tulungan mo kami laging magtiwala. Laging magtiwalang kayo namin, Diyos, ay kasama namin at mag-iingat sa amin. Ito'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat.